Noong ika-23 siglo, sinalanta ng digmaan, labis na populasyon, at polusyon ng mundo, kaya ngayon ang mga nakaligtas ay nakatira sa isang malaking simboryo na lungsod na selyadong malayo sa kalikasan. Ang lipunan dito ay nabubuhay lamang para sa kasiyahan, at pinamumunuan sila ng isang AI kaya hindi nila kailangang magtrabaho. Ang computer na ito ay pinangangasiwaan pa nga ang pagpaparami at wala sa mga sanggol na inilalabas nito ang pinalaki ng kanilang mga magulang. Ang bawat tao ay ipinanganak na may isang hiyas sa kanilang mga kamay na nagbabago ng mga kulay habang sila ay tumatanda at ang pula ay nagpapahiwatig kung kailan sila malapit ng mag-30, na siyang edad kung kailan ang lahat ay dapat na i-terminate. Sa ganitong paraan mapapanatili ng computer na kontrolado ang populasyon. Ang ritual ng pag-terminate ay tinatawag na carousel at hindi ito nakikita ng mga residente bilang kamatayan, sa tingin nila sila ay ni-renew at binuhay muli sila bilang mga sanggol. Ito ang dahilan kung bakit may mga numero ang mga pangalan ng lahat. Minsan nalaman ng ilang tao ang sikreto sa likod ng carousel at sinusubukang tumakas bago sila mapatay. Ang mga rebelding ito ay kilala bilang runners. Upang pigilan sila sa pagtakas, ang computer ay lumikha ng mga sandmen na katumbas ng pulis. Ang isa sa mga sandman na ito ay si Logan 5, na ngayon ay humihinto sa nursery upang makita si Logan 6, isang sanggol na ipinanganak mula sa binhi na kanyang naibigay. Gayunpaman, sinasadya ng kanyang kaibigang si Francis 7 ang alarma na nagpapaalala kay Logan na hindi magandang maging mausisa. Pagkatapos ay sumama ang dalawa sa karamihan na dadalo sa carousel event ngayong buwan na isang entertainment para sa kanila. Habang ang mga sandman ay nakasuot ng kanilang itim na uniforme, ang mga sibilyan ay nagsusuot ng mga damit na tugma sa kulay ng kanilang mga hiyas, kaya't ang mga sandman ay binabantayan ang mga nakasuot ng pula kung sakaling subukan nilang tumakbo. Nang magsimula ang ritual, ang mga biktima ay pumasok sa entablado habang nakasuot ng mga maskara at nakatayo sa paligid ng isang higanting lotus, pagkatapos ay ang entablado ay nagsimulang gumalaw sa mga bilog at pinalutang ang mga biktima. Isa-isang pinapatay ang mga taong nakamaskara sa isang maliit na pagsabog habang lahat ng tao sa publiko ay nagsasaya para sa kanila. Sobrang saya ni Logan at Francis pero bigla silang nakatanggap ng mensahe na may tumatakbong runner kaya agad nila itong sinundan. Gumagamit si Logan ng scanner upang mahanap ang presensya ng runner at sa sandaling makita nila siya, bumaril sila. Ang isang habulan ay naganap sa pasilidad at ang mga sandman ay tumetawa tuwing sila ay bumabaril, na nasisiyahang pahirapan ang isang runner. Sa kalaunan, ang kawawang lalaki ay na-corner sa isang balkonahe at siya ay nahulog sa kanyang kamatayan. Ginagamit ni Logan ang scanner para magsagawa ng pagsuri ng pagkakakilanlan at napansing nagbago ang mukha ng lalaki. Habang naghihintay ng paglilinis, kinumpiska ni Logan ang mga gamit ng runner, kabilang ang isang maliit na metal ong. Hindi nagtagal ay dumating ang pangkat ng paglilinis at gumagamit ng isang espesyal na gadget upang tunawin ang katawan sa ilang segundo. Pagkatapos, pumunta si Logan sa kanyang marangyang sandman na apartment at gumamit ng makina para ipatawag ang isang tao upang makipagdigmaan. Una, lumitaw ang isang lalaki, ngunit mabilis itong pinalitan ni Logan para sa isang babae at nakilala niya si Jessica 6, na nakasuot ng ankh necklace. Nang subukan ni Logan na makipagbakbakan sa kanya, tumanggi siya dahil nalulungkot siya pagkatapos mawala ang kaibigan niya sa carousel. Hindi naiintindihan ni Logan at nabalisa siya nang sabihin ni Jessica na ang pagwawakas ay katumbas ng pagpatay. Patuloy niyang pinipilit na maging abala ngunit tinanggihan muli siya ni Jessie, ipinaliwanag na gusto lang niyang makita kung paano namumuhay ang mga sandman. Gusto niyang malaman kung bakit mali ang tumakbo at agad siyang pinagalitan ni Logan. Ipinaalala sa kanya na mali ang itanong ang mga tanong na iyon. Nag-aalala siya na maaaring runner siya ngunit bata pa siya at hindi siya magiging pula hanggang sa susunod na taon. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Francis na dumating kasama ang dalawang babae upang magsaya. Si Jessica ay nagmamadaling lumabas ng silid habang sumali si Logan sa grupo. Kinabukasan, nakita ni Logan ang isang sugatang sandman at nalaman na habang hinahabol ang isang runner ay inatake siya ng mga cubs, isang grupo ng mga teenager na rebelde. Pagkatapos, pumasok sina Logan at Francis sa headquarters ng Sandman habang pinag-uusapan ang mga pagbabago sa mukha dahil natapos na ang runner mula kahapon sa kanyang huling araw. Nagtataka ito kay Logan kung ang mga tao sa klinika ay maaaring tumulong sa mga rebelde. Pagkatapos ay ibinibigay niya ang lahat ng nakumpiskang bagay na mas matagal ang pag-scan ng computer kaysa karaniwan.
Biglang sinabi sa kanya ng AI na umupo at tukuyin ang simbolo ng Ankh, ngunit hindi pa ito nakita ni Logan. Susunod, tinanong siya nito tungkol sa salitang santuario na hindi rin narinig ni Logan. Ipinaliwanag ng AI ang Ankh at ang salitang santuario ay konektado sa 1056 na mga runner na hindi pa nahuhuli. Ngunit hindi iniisip ni Logan na posible iyon at nagtataka kung ang alinman sa mga ito ay mga pag-renew mula sa carousel. Hindi sumasagot ang AI at nagsimulang maghinala si Logan kung totoo ba ang pag-renew. Biglang pinahintulutan ng computer si Logan na tumagos sa mga seal ng lungsod at umalis sa simboryo upang mahuli ang lahat ng mga runner na ito, ngunit nalilito muli si Logan dahil alam niyang walang tao sa labas. Hindi rin iyon sinasagot ng computer at inutusan si Logan na magpanggap na isang runner para mahanap at sirain niya ang santuario. Nang itinuro niya na ang kanyang hiyas ay ibibigay sa kanya, ang AI ay nag-aalis ng mga taon ng kanyang buhay kaya ang hiyas ay nagpapahiwatig na siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Nataranta si Logan at gustong malaman kung ibabalik niya ito pagkatapos ng misyon, ngunit sinabihan siya ng computer na kunin ang Ankh at umalis bago ito i-off. Nalilito at nababalisa sa engkwentro na ito, pinuntahan ni Logan si Francis at tinanong siya kung nakakita na ba siya ng sinuman na nag-renew. Ngunit iniisip lang ni Francis na ito ay isang walang kwentang tanong. Pagkatapos, ipinatawag ni Logan si Jessica sa kanyang apartment at ipinakita sa kanya ang estado ng kanyang hiyas na nagsasabing gusto niyang maging runner. Nag-iingat si Jessica at nagkunwaring walang alam, kaya ipinakita sa kanya ni Logan ang Ankh na tugma sa kanyang kwintas at ginamit ang salitang santuario. Gayunpaman, napagtanto ni Jessica na pumatay siya ng isang runner para makuha iyon at hindi niya iniisip na mabuti ang kanyang intensyon ngayon, kaya umalis na lang siya. Maingat na sinusundan siya ni Logan ngunit nakikita lamang siyang nakikipag-usap kasama ang ilang mga kaibigan. Hindi niya alam na sila ay may isang lihim na grupo ng mga runner na nagsasabi kay Jessica na patayin si Logan dahil marami siyang alam. Maya-maya, sinabi ni Jessica kay Logan na tutulungan niya siya at dadalhin siya sa arcade. Ngunit bago niya ito mapatay, nakatanggap si Logan ng mensahe tungkol sa isa pang runner. Si Jessica ay sumama sa kanya upang hanapin ang rebelde at sa kanilang pagpunta doon, iniisip niya kung totoo ngang ang mga Cubs ay kasing ligaw gaya ng sinasabi nila dahil ipinanganak sila sa mga breeder. Nais niyang makilala niya ang kanyang ina, nakatawa-tawa sabi ni Logan. Sa kalaunan, nakarating sila sa istasyon ng cathedral na isang reserbasyon para sa mga marahas na delinkwente. Ang lugar ay nasa isang malungkot na estado at habang ang dalawa ay tumitingin sa paligid, nagulat sila nang makita ang isang batang babae na nagsabi kay Jessica na huwag matakot at pagkatapos ay tumakbo palayo. Gusto siyang sundan ni Jessica, ngunit iniisip ni Logan na maaaring ito ay isang bitag. Gamit ang kanyang scanner, nahanap ni Logan ang runner, ngunit bago niya makagalaw, dumating ang mga Cubs at lumapit upang palibutan sila na nagbabanta ng karahasan. Sinabi ni Logan na naaawa siya sa kanila at nagsimulang tanungin ang kanilang lohika dahil walang nananatili rito pagkaraan ng 16 na taong gulang na naging dahilan upang subukang pigilan siya ng mga Cubs. Gayunpaman, nang simulan ni Logan ang pagbaril ng kanyang baril, natakot sila at agad na tumakas. Pagkatapos, ginamit muli ni Logan ang kanyang scanner at hinanap ang runner na sumusubok na ipagtanggol ang sarili. Sinurpresa siya ni Logan sa pagsasabing gusto niyang tumulong at ipakita sa kanya ang Ankh, hindi alam na dumating na rin si Francis at naririnig niya ang lahat. Ang runner ay walang alam tungkol sa santuario, kaya binigyan siya ni Logan ng ilang blind gas para sa proteksyon at pagkatapos ay umalis kasama si Jessica. Bago makapag-react ang runner, lumabas si Francis at pinatay siya. Sa kanilang paglabas, sinabi ni Jessica kay Logan na naniniwala siya sa kanya ngayon at hindi siya papatayin. Ngunit tumanggi pa rin siyang dalhin siya sa kanyang mga kaibigan dahil hindi nila iginagalang ang isang Sandman. Pagkatapos ay inanunsyo ni Logan na gusto niya ng bagong mukha at pumunta sila sa surgery center na palihim na tumutulong sa mga runner. Nang sabihin ni Jessica sa doktor na gusto rin ni Logan na maging runner, nag-aalinlangan siya na magagawa ng Sandman ang ganoong bagay. Humiga si Logan sa isang espesyal na mesa at upang mapatunayang ligtas ang pamamaraan, gumawa ang doktor ng hiwa sa mukha ni Logan at agad itong pinagaling. Nang magsisimula na ang procedure, nakatanggap ng tumatawag ang doktor na naging dahilan ng pagtalikod niya kay Logan, kaya pinatay niya ang paggagamot nito at ginamit ang mga surgery laser para atikihin siya. Napansin ito ni Jessica at itinulak ang doktor sa kontrol habang pinuputol ng laser ang dibdib ni Logan, dahilan para tumalon siya mula sa mesa at sinubukang magpaputok.
Mabilis siyang dinisarmahan ng doktor at sinimulan siyang labanan ng kamay sa kamay, kaya itinulak siya ni Logan sa mesa at hinayaan ang makina na patayin siya habang tumitakas siya kasama si Jessica. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Francis upang pigilan sila, ngunit pinatumba lang siya ni Logan at nagpatuloy. Hindi nagtagal ay nakabawi si Francis at sinimulan silang habulin, kaya dinala ni Jessica si Logan sa isang lihim na lagusan sa tindahan ng pag-ibig. Marami silang nakikitang mga malikot na bagay doon at sinusubukan ng mga trabahador na gambalain sila, ngunit umalis ang dalawa sa likod ng pinto habang si Francis ay sumusunod sa kanila ng malapitan. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang abandonadong lugar kung saan nagtatago ang mga runner, at lihim na ina-activate ni Logan ang tracker sa kanyang scanner upang alertuhan ang iba pang Sandmen. Nang lumitaw ang mga runner, pinalibutan nila si Logan ng mga nasusunog na sibat dahil hindi sila naniniwalang gustong maging runner ni Logan, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita ang sekretarya ng doktor at sinabi sa kanila na nakita niya kung paano hinabol ng isa pang Sandman si Logan, na nagpapatunay na siya ay isang takas. Pinayagan ng grupo si Logan na dumaan sa lagusan sa santuaryo at kahit ilang taon pa ang natitira kay Jessica, gusto niyang sumama sa kanya. Biglang sumabog ang isang pader at pumasok ang mga Sandman, pinaputukan ang sinumang runner na nakikita. Tumakbo si Logan kasama si Jessica habang binabaril siya para protektahan siya at nakita niya si Francis, na nagsabi sa kanya na papatayin si Jessica para patunayan ang kanyang katapatan. Bumaril si Logan upang takutin siya at nagsimulang tumakbo muli ang dalawa hanggang sa marating nila ang isang pinto na nangangailangan ng angk upang buksan ito. Hinubad ni Jessica ang kanyang kwintas ngunit nahulog ito sa tubig, kaya ginamit ni Logan ang kinuha niya sa patay na runner. Bumukas ang pinto at tumawid ang dalawa bago ito muling magsara, naiwan si Francis sa labas. Gayunpaman, nakita niya ang kwintas ni Jessica sa tubig at kinuha ito upang buksan ang pinto, sa lalong madaling panahon ay bumalik sa paghabol. Samantala, laking gulat ng dalawa nang makakita ng breeding pen na may mga isda sa loob at sa tingin nila ay ganid ang kinakain ng mga tao noon. Habang papasok sila sa loob, natagpuan sila ni Francis na nagpaputok at sumira sa isang tangke ng tubig na sa lalong madaling panahon ay bumaha sa koridor. Tinutulak ng tubig sina Jessica at Logan, ngunit nakahawak sila sa hagdan at nakahanap ng pinto upang makatakas. Napunta sila sa isang elevator na agad na umaakyat at dinala sila sa isang nagyelo na silid na puno ng mga eskultura at balahibo. Biglang lumitaw ang isang katikot-takot na robot na pinangalanang Box, na nagsasabi na mayroon siyang pagkain para sa kanila at siya ay isang pagsasanib ng makina at tao. Gustong malaman ni Logan at Jessica ang tungkol sa santuaryo at ang iba pang mga runner, kaya dinala sila ni Box sa isa pang koridor upang ipakita ang isang kasuklam-suklam na twist. Ang lahat ng mga runner ay na-freeze upang magamit para sa pagkain. Ang silid na ito ay dating lugar kung saan nagde-deliver ng pagkain, at nang huminto ang pagkain at nagsimulang lumitaw ang mga tao, hindi nakita ni Box ang pagkakaiba. Gustong anihin din ni Box sina Logan at Jessica, kaya nagkaroon ng away kung saan ilang beses na nagpaputok ng baril si Logan. Tinamaan ng ilang ligaw na bala ang kuweba at agad itong gumuho, kaya ginamit ni Logan at Jessica ang distraction para tumakas. Ang dalawa ay dumaan sa isang hindi gaanong malamig na lagusan at kalaunan ay nakahanap ng malaking mainit na bola sa kalangitan na hindi nila alam na ito ay ang araw, ngunit napagtanto nilang nasa labas na sila ng simboryo ng lungsod. Nagsisimula silang bumaba ng bundok, nararanasan kung paano maglakad sa masungit na natural na lupain at mapagod kaagad. Nang umupo si Jessica sa isang bato, nabigla siya nang hinawakan ng maliit na butiki ang kanyang binti at sinabing kinasusuklaman niya ang lahat. Pinakalma siya ni Logan at kinukumbinsi siyang magpatuloy, hindi alam na sinusundan pa rin sila ni Francis. Matapos huminto upang magpahinga para sa gabi, sa wakas ay nakahanap sila ng isang ilog at nagpasya na lumangoy. Ito ay pagkatapos na natuklasan nila ang kanilang mga hiyas ay ganap na malinaw. Ibig sabihin, ang computer ng simboryo ay hindi maabot ang mga ito dito. Upang ipagdiwang, sa wakas ay pumayag si Jessica na makipagdigmaan kay Logan. Maya-maya, napansin nila ang ilang gusali sa di kalayuan at nagmamadaling pumunta sa kanila, ngunit nabigo silang makita ang lahat ay inabandona at kinuha ng kalikasan. Nahanap din nila ang Lincoln Memorial at nalilito sa hugis ng mukha ni Lincoln hanggang sa napagtanto nilang ganyan ang hitsura ng mga matatanda. Patuloy silang naghahanap sa lugar at nakahanap ng ilang libingan, ngunit hindi nila alam kung ano ang mga ito. At nang mabasa nila ang mga salitang beloved husband at beloved wife ay hindi rin nila naiintindihan ang mga ito.
Sumunod, pumasok sila sa kamara ng Senado at nakarinig ng ingay, nagulat na lang ng tumatakbong pusa. Sa loob pa, nakakita sila ng mas maraming pusa at ang pinakamalaking sorpresa, isang matandang lalaki. Hindi matandaan ng lalaki ang kanyang pangalan o alam ang tungkol sa Domed City at wala rin siyang hiyas. Si Logan at Jessica ay nabighani sa kanyang puting buhok at mga kulubat na tinawag ni Jessica na mga bitak habang hinahawakan niya sila upang malaman kung sila ay nasaktan. Lumaki ang matandang lalaki kasama ang kanyang mga magulang na ngayon ay patay na, ngunit hindi siya nakakita ng ibang tao maliban sa isa o dalawang random na dumadaan. Ibig sabihin ang santuaryo ay palaging isang alamat. Habang pinapakita ng matanda kay Logan ang mga paintings ng matatanda, biglang sumulpot si Francis at binihag si Jessica. Sinubukan ni Logan na gambalain siya sa pamamagitan ng pagpapatingin sa kanyang kamay, ngunit nang makita ni Francis na malinaw ang kanyang hiyas, tumanggi siyang makita ang katotohanan at tumalon kay Logan upang magsimula ng isang away. Pagkatapos ng maraming paghihirap at paghagupit sa isa't isa ng mga libro at upuan, inatake ni Francis si Logan gamit ang isang flagpole, ngunit mabilis siyang dinisarmahan ni Logan at pinatumba siya gamit ang kanyang sandata. Nakaramdam ng sama ng loob para sa kanya, sumugod si Logan sa tabi ng kanyang kaibigan at napansin ni Francis ang malinaw na hiyas na nagpapaniwala sa kanya na narinyo si Logan. Pagkatapos ay namatay si Francis sa mga bisig ni Logan. Itinuro sa kanila ng matanda kung ano ang libingan at inilibing nila si Francis sa sementeryo. Pagkatapos, sinabi ni Logan na gusto niyang dalhin ang matandang lalaki sa lungsod upang patunayan na ang kanilang sistema ay isang kasinungalingan, ngunit hindi iniisip ni Jessica na maaring magbago ang mga bagay at nais niyang manatili doon. Inakusahan niya si Logan na gusto lang pumatay ng mas maraming tao para sa paghihiganti, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay kabaligtaran, gusto niyang iligtas sila mula sa carousel, kaya tinanggap ni Jessica at ng matanda na pumunta. Kinaumagahan, sinimulan ng tatlo ang kanilang paglalakbay pabalik sa lungsod. Ang matanda ay nagbabahagi ng maraming mga lumang kwento at nang huminto sila upang magpahinga, ipinaliwanag niya kung ano ang mga salitang husband and wife. Nagustuhan ito ni Logan at Jessica at nagpasya silang tawagin ang isa't isa ng ganoon. Maya-maya, nakarating sila sa isang hydro plant na nagsusuplay ng tubig sa lungsod, kaya't ang matanda ay kailangang maghintay sa labas habang sina Logan at Jessica ay papasok sa loob sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig. Lumalangoy sila sa ilang tangke at sa wakas ay lumabas sa isang pool na nagpapahintulot sa kanila na makarating sa lungsod sa tamang oras para sa isa pang carousel. Ipinakita ng dalawa sa karamihan ang kanilang malilinaw na hiyas at sinabi sa kanila ang totoo. Ngunit hindi sila pinapansin ng karamihan sa pag-aakalang sila ay mga baliw at sila ay inaresto ng mga Sandman. Ang dalawa ay dinala upang makita ang AI para sa interogasyon, at isang pamamaraan na kilala bilang surrogation ay ginamit kay Logan upang tingnan ang kanyang subconsciousness at mag-download ng data mula sa kanyang isip. Nang magtanong ang computer tungkol sa santuaryo at sa mga runner, paulit-ulit sa isip ni Logan ang mga salitang tulad ng walang santuaryo, matandang lalaki, mga lumang guho, at lahat ng nagyelo. Ang AI ay patuloy na nagtatanong ng parehong mga katanungan dahil sa tingin nito ang mga sagot na ito ay salungat sa mga katotohanan, at nakikita ang mga alaala sa isip ni Logan na nagpapatunay na ito ay nagiging sanhi ng AI upang mag-overload. Pinakawalan ng makina si Logan at nang subukan siyang sunggaban muli ng mga Sandman, mabilis niyang pinaputukan ang mga ito at natapos na sirain ang computer sa kanyang paglabas. Biglang nagsimulang sumabog ang lahat ng mga gusali at nataranta ang mga tao habang tumatakbo sila sa takot at ang ilan ay napatay sa mga nahuhulog na labi. Ang pagbagsak ng sistema ay nangangahulugan na ang mga seal ng lungsod ay bumagsak na din at ang takot ng karamihan ay namamahala na lumabas kung saan nakilala nila ang matanda. Ang lahat ay nabighani sa kanyang hitsura at sinusubukang hawakan ang kanyang mga kulubat na mukha habang sina Logan at Jessica ay pinagmamalaki ang simula ng isang mas mabuting lipunan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.